Magandang hapon po. Krimen sa Maynila, isang patay na babae na nakagapos pa ang natagpuan sa kwarto ng isang hotel. Tinutuntun ngayon ang babaeng nakasama ng biktima sa pag-check-in lalo't nahulikam ang kanyang pagtakas. Nakatutok si Jomera Presto. Wala ng buhay at nakagapos pa ang mga kamay. Ganyan nadatnan ng mga otoridad ang isang babae sa loob ng kwarto ng isang hotel sa Santa Mesa, Maynila umaga nitong Huwebes. Ayon sa Barangay 587, lumabas sa backtracking ng mga pulis na isang lalaki at babae ang kasabay na nag-check-in ng biktima sa hotel noong Miyerkules ng gabi. Sa kuhang ito sa Barangay 589, mag-alas 7 ng umaga kinabukasan, makikita ang babaeng yan na naka-shades at face mask habang may dalang helmet. Galing daw siya sa hotel at ilang beses nagpabalik-balik sa Old Santa Mesa. Hanggang sa lumiko na siya ng reposo. Maya-maya, makikita ng babae na tumatakbo sa kabaan ng Peralta. Makalipas ang ilang minuto, isang room boy ng hotel ang hinahanap ang babaeng tumatakbo. Siya raw pala ang babaeng kasama ng biktima sa loob ng hotel. Hindi na nahagip ng CCTV ng Barangay 589 ang lalaking kasama nila na nasa kabilang kalsada naman dumaan. Yung lalaki, Old Santa Mesa, pakaliwa, galing sa hotel na hindi na rin nakita dun pakanan, papunta ng Teresa. Hindi na gaano hagip sa CCTV pero ang babae raw na tumatakbo ang pasaherong sumakay ng jeep papuntang Mandaluyong. Sabi pa ng barangay, may kakulangan talaga ang seguridad ng hotel. Hindi rin daw nakikipag-ugnayan ng management sa kanila. Sana naman sa pamunuan ng hotel ng bigyan nila ng security guard. Wala pong security guard yun eh. Paglalabas yung customer nila, dapat sabay. Kasi pag sa hotel, pwede yung dalawang babae, isang lalaki, pinapayagan nila yun. Sinubukan namin makipag-ugnayan sa management ng hotel pero itinanggi ng staff na sa kanila nangyari ang krimen. Nakipag-ugnayan din kami sa Manila Police District pero tumanggi pa silang magbigay ng detalye sa kaso habang patuloy ang kanilang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. 8 pamilya sa Barangay Tanyong, Marikina ang nasunugan. Nagbuwis ang buhay sa sunog ang isang lalaking nagsalba ng sanggol. Nakatutok si Bea Pinlac. Nabalot ng apoy at usok ang himpapawid sa Barangay Tanyong sa Marikina pasado alas 2 ng madaling araw kanina. Tila gumuho ang mundo ng pamilya ng 50 anyos na si Tatay Alan na nasawi sa sunog. Binalot na yung sanggol po, yung sanggol. Sabi niya, ilabas mo. Sabi niya, balikan ko lang yung bag. Sabi ng apo kong maliit. Patay na si Lolo. Hindi patay si Lolo. Masakit sa... Nalabas niya yung mga apo niya, tapos pati yung asawa niya, tapos binalikan yung bag, nandun siya nakita sa may loob ng kwarto sa may likod. Ang laman ng bag ni Tatay Alan, pera, mga ID at iba pang gamit. Sugatan naman ang isang 53 anyos na babae. Meron siyang mga burns sa dalawang paa, sa balikat, tsaka sa kamay. Ayon sa BFP, hindi bababa sa 6 na bahay ang natupok ng sunog na umabot ng unang alarma. Nasa 8 pamilya o halos 30 individual ang apektado. Mabilis daw kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga natupok na bahay. Buti na lang po buhay yung pamilya ko. Ang hirap po mawalan ng bahay. Sobrang sakit po. Humigit kumulang 350,000 pesos ang halaga ng pinsala. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog na naapula mag-aalas 3 na ng madaling araw. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Nasa Malaysia na si Pangulong Bongbong Marcos para sa ASEAN Summit. Bago umalis, may mga iniutos siya sa kanyang gabinete. Kabilang dyan, ang pagpapababa sa presyo ng construction material sa mga proyekto ng gobyerno na ayon sa Pangulo ay overpriced. Nakatutok si Darlene Kai. Several items like asphalt, steel bar, cement,
are overpriced by as much as 50%. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ito ang nadiskubre ng DPWH sa kanilang pag-uusisa sa mga proyekto ng gobyerno. Sabi ng DPWH, ginamit ang mga overpriced na materyales sa iba't ibang proyekto tulad ng pagpapatayo ng mga kalye, tulay, classroom at health centers. Nagsimula na tayo several weeks ago sa pagre-review at pag-benchmark ng mga presyo. Marami po dito talagang ang layo ng presyo sa merkado ng iba't ibang mga materyales. Kaya bago umalis kanina papuntang Kuala Lumpur, Malaysia para sa 47th ASEAN Summit and related summits, may utos ang Pangulo kay Dizon. Bring down the cost of materials by as much as 50%, which will result in savings in the capital outlay, spending of at least 30 to 45 billion pesos. This is money that we can use for services such as health, education, and food that our people desperately need. Idedetalye raw ni Dizon sa mga susunod na araw ang mga reformang gagawin sa presyo ng materyales. Tiniyak niyang hindi ito makaaapekto sa kalidad ng mga proyekto. Patuloy raw na sinusuri ng DPWH sa mga proyekto at kontrata kasabay ng paghahabla sa mga sangkot sa korupsyon. Inatasan din ng Pangulo ang Bureau of Internal Revenue na habulin ang mga nangurakot. May pahayag din ng Pangulo sa gitna ng mga panawagang huwag munang maningil ng buwis dahil sa isyu ng korupsyon. The Department of Finance has also instructed the BIR to look into the possible exemption of certain taxpayer segments from the obligation of withholding and remitting creditable withholding taxes, and the simplification and lowering of the applicable creditable withholding tax rates. Habang wala ang Pangulo, itinalagang caretaker o tagapangsiwa ng bansa sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Education Secretary Sonny Angara at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, live ako ngayon dito sa labas ng bahay ni Kuya at sa ilang sandali ay muli itong magbubukas at magpapatuloy ng bagong set ng housemates para sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Kasama natin ang fans na nag-aabang sa muling pagbubukas ng PBB House sa panibagong collab ng GMA at ABS-CBN. 20 mga Gen Z ang sasalang sa challenges at ipakikilala ang kanilang pagkatao sa teleserye ng totoong buhay. Tumutok lang dito sa 24 Oras Weekend para sa mga sorpresa at updates kaugnay ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Binabantayan ngayon kung titindi ang pagsabog ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Kasunod yan ng eruption kagabi at ash emission kaninang umaga na ang resulta, mga barangay na nabalot ng abo. Mula sa La Castellana, Negros Occidental, nakatutok live si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Ivan, mga kapuso, nananatili normal ang sitwasyon sa Negros Occidental matapos ang moderately explosive eruption ng Mount Kanlaon kagabi. Ramdam naman ang pangamba sa mga residente sa pagputok ng bulkan. Oh my God. Pasado alas 8 kagabi, nagdulot ng takot ang pagsabog ng Kanlaon sa Negros Island. Makapal at maitim na usok ang namataan ng mga taga-barangay Biak na Bato sa La Castellana, Negros Occidental. Ayon sa PHIVOX, moderately explosive eruption ang nangyari sa Kanlaon na tumagal ng 3 minuto. Umabot ng 2 kilometro ang taas ng plume o abo ng bulkan na tanaw rin sa Kanlaon City, Negros Oriental. Sa pagmamaktol ng bulkan, umulan ng abo. Gaya sa barangay Mailong sa Bago City, ayon kay Yus Cooper Lizel, tumigil ang ashfall pasado alas 9 ng gabi, pero amoy pa rin nila ang asupre. Kaninang umaga, 3 pang ash emission ang naganap sa Kanlaon na ayon sa PHIVOX ay umabot sa 300 metro ang taas. Kita sa drone video na isang residente sa Bago City kung paanong namuti dahil sa abo ang mga bahay, puno at halaman. Ay naglupok dason kiti sige man ang pangilat, batian lang namon niya do iagit sing bulkan nga kuan sa nag-anong supre. Naglantaw namon nag-grab ang kuan mo ang bulkan. Kay mga around alas 11 siguro nagulan.
Tiyan mo to daw na wash out sa. Wala mga mega plano evacuate kay ginapanlaga pamanamo ko no gid matabo. Ay tabi namon grabe gibila pero amo man lang to. Do kadali lang. Sa tala ng FIVOX at Office of Civil Defense sa Negros Island Region, apektado ng ashfall ang nasa 15 barangay sa Negros Occidental, gaya sa Bago City, San Carlos City at La Carlota City at mga bayan ng La Casillana at Pontevedra. Nananatili sa Alert Level 2 ang bulkan. Pero kung mag-aalboroto pa rin ang bulkan, posibleng itaas ito sa Alert Level 3. May na-observe kita nga pyroclastic density current nga may kalabaon nga approximately 1 kilometers. Ang sikan laon ma'am na nasa Alert Level 2 so nasa moderately active si kanon subong so possible gid ma'am nga ma-raise ini sa from alert level 2 to alert level 3 so ang aton natin ginabantayan ma'am no ang aton mga monitoring parameters. Mahigpit po nating pinaalalahanan ang mga residente na huwag pumasok sa loob ng 4 km permanent danger zone dahil maaaring magkaroon ng biglaang pagsabog. So sa mga apektadong lugar, magsuot po silang face mask. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, pinaiiwas ang mga aircraft sa paglipad malapit sa bulkan. Ang mga LGU, naghahanda kahit wala pang utos ng forced evacuation. Naganda ng DSWD-NIR na mahigit 70,000 family food packs para sa mga pamilyang maapektuhan. Sa ngayon, nagsasagawa na ng warehouse monitoring ang DSWD Negros Island Region sa layuning madagdagan pa ang preposition goods na siyang ipamimigay sa mga maapektuhang residente sakaling lumala ang sitwasyon ng Mount Canlaon. Balik sa inyo dyan, Ivan. Maraming salamat, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Interes ng Pilipinas sa ekonomiya, seguridad at soberanya. Ilan po yan sa isusulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdalo niya sa 47th ASEAN Summit sa Malaysia. At mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Pia, salamat Potong. Pagbati yan dito sa Malaysia, paghapon na at malapit na maggabi. Kanina ngang alas 2:50 ng hapon nang dumating dito sa Kuala Lumpur, Malaysia si Pangulong Bongbong Marcos kasama si First Lady Liza Araneta Marcos at ilang mga miyembro ng gabinete para sa gaganaping ika-47 ASEAN Summit at related summits na magsisimula na bukas. Puno ang schedule ng Pangulo para sa 3 araw na ASEAN Summit and related summits. Inaasahang makikipagpulong ang Pangulo sa mga lider ng iba't ibang ASEAN member states, dialogue partners at mga kinatawa ng international organizations. Nakaangkla ang summit sa temang inclusivity and sustainability. Inaasahan lalagda rin ng Pangulo sa deklarasyon para sa opisyal na pagpasok ng Timor-Leste bilang ika-11 miyembro ng ASEAN. Dadalo rin siya sa pagpirma sa second protocol para maamyendahan ang ASEAN Trade and Goods Agreement o ATIGA at ang ASEAN-China Free Trade Area 3.0 upgrade. Dito isusulong ng Pilipinas ang mga interes nito sa ASEAN lalo sa ekonomiya, pati ang seguridad sa dagat at sovereignty rights sa gitna ng patinding mga insidente ng panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Sa kabila ng tensyon, tiniyak ni DFA spokesperson Assistant Secretary Angelica Escalona na mananatiling aktibong katuwang ng bansa ang China at Estados Unidos sa mga usaping pang-ekonomiya. May mga bilateral meeting din ang Pangulo. Dadalo rin sa summit ang mga leader ng Japan, India, Republic of Korea, China, New Zealand, Australia, pati si US President Donald Trump na inaasahan darating bukas. Sasaksihan ni Trump ang paglagda bukas ng Thailand at Cambodia ng mas malawakang ceasefire deal kaugnay ng border conflict noong July kung saan 300,000 ang nasawi. Ito lang ang dadaluhan ni Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul sa summit kasunod ng pagkamatay ni Queen Mother Sirikit ng Thailand. Inaasahan tatalakayin din dito ang iba pang global issues gaya ng sitwasyon sa Myanmar at iba pang geopolitical at geoeconomic challenges na nakaaapekto sa rehiyon. Sa huling araw ng summit, magkakaroon ng ASEAN Chairship Turnover Ceremony mula Malaysia patungo sa Pilipinas. Ayon sa DFA, gagamitin ng Pilipinas ang pagkakataong ito para patatagin ang ugnayan ng mga miyembrong estado at palakasin pa ang kooperasyong pangkomunidad sa rehiyon. Pia, alas 9:05 ng umaga bukas, sinasa magdaratingan yung mga ASEAN leader sa park entrance nitong Kuala Lumpur Convention Center kung saan naroroon tayo ngayon para sa formal na pagbubukas ng 37th ASEAN Summit at related summits. At yan ang pinakasariang balita mula rito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Balik sa iyo, Pia.
Maraming salamat, Marie Zumali. Isang linggo bago ang undas, tuloy-tuloy ang pagdalaw at paglilinis sa mga puntod sa mga sementeryo. Gaya sa dalawang pangunahing libingan ng Maynila na milyon-milyon ang posibleng dadalaw. At nakatutok si Marisol Abduraman. Tila nag-reunion ang pamilya ni Cecil sa puntod ng kanilang yumao sa Manila North Cemetery. Inagahan na raw nila ang pagdalaw para di sumabay sa maraming tao sa susunod na linggo. Masyado na maraming tao. Kasi kami, pag pumunta kami, marami. Mahihirapan naman kami. Saka, ang hirap din magparada dito. Inaasahang aabot sa 2 milyon ang bibisita sa Manila North Cemetery ngayong undas. Ngayon po, madami na po. Pwede po tayong dumalaw hanggang October 28 po. Na papasok po yung sakyan nila. Pati po yung paglilinis po nila hanggang 27 lang po. Maayos at tahimik naman ang sitwasyon sa Manila South Cemetery. May mga maaga na rin nagpunta para hindi sumabay sa dagsa ng tao. Dahil magulo na next week. Traffic pa. Bakit niyo po ngayon naisip na maglinis po? Maganda po kasi yung panahon. Bago mag-2 ng hapon ngayong araw, umabot na sa 7,000 ang bilang ng mga nagpupunta rito sa Manila South Cemetery. It's either naglilinis o dumadalaw na sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Inaasahang aabot ang bilang sa mahigit 1 milyon sa araw na mismo ng undas. Meron na po bang mga reward incident? May mga na-confiscate na po kayo? Actually, wala. Wala ngayon dahil marami tayong kasama mga barangay. Tsaka may mga pulis na nasa loob na paikot-ikot. Bantay saradong sementeryo ng CCTV cameras at magdedeploy rin ng 2 drones simula October 31. Bukod sa mga bawal dalhin sa loob, bawal din mag-overnight sa North at South cemeteries. Para makatulong sa pagdalaw ng mga naliligaw o kaya di makita ang puntod ng kanilang mga yumao, mayroong puntod finder ang Manila North at Manila South Cemetery. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Mga kapuso, magpa-full tank na dahil sa huling Martes bagong undas, may nakaambang taas presyo sa petrolyo. At sa tansya po ng Unioil, piso at 70 sentimo hanggang piso at 70 sentimo ang posibleng taas presyo sa litro ng diesel. 70 sentimo hanggang piso at 10 sentimo naman sa gasolina. Sa Oil Industry Management Bureau, nakikitang may epekto sa presyuhan ang bagong sanksyon ng Amerika sa mga kumpanya ng langis sa Russia dahil sa gera sa Ukraine. At ang pagbaba ng inventaryo ng crudo sa Amerika dahil sa tumaas na demand ng mga refinery. Nahuli ng NBI ang isang babaeng nagpapanggap na abogado. Aabot sa 5 milyong piso ang natangay niya mula sa kanyang nabiktima. Nakatutok si John Consulta. Dumikit na ang mga ahente ng NBI Criminal Investigation Division nang makitang hawak na ng kanilang target ang pera. NBI ka na kami na. Sumama ka lang sa amin ha. Huwag ka na mga iskandalo, okay? Agad nilang inaresto ang target. Isang babaeng nagpapanggap na abogado at nagpepresentang tutulong sa problema sa lupa ng complainant. Since late 2024, up to the time na mahuli yung subject, yung ating arrested person, umabot ng 5 million pesos yung naibigay ng complainant. Nakuha sa suspect ang 300,000 pesos na mark money at peking ID na nakapangalan sa Tarlac City RTC. Bukod sa paggamit ng mga peking dokumento at resibo na pinalabas na galing RTC, gumagawa rin daw ng diskarte ang grupo ng suspect para mas makumbinsi ang kanilang biktima. Majority of their meetings ay doon mismo sa inside the Hall of Justice, sa hallway ng RTC. So, pinalalabas siya talaga na empleyado siya doon. Kaya tiwalang-tiwala naman itong ating complainant. At tuwi sila mag-limit doon, bigay naman ng bigay ng pera. Wala pang pahayag ang suspect na naharap sa reklamong usurpation of authority at syndicated estafa na walang piyansa. Paalala ng NBI para di maloko ng mga peking abogado. May official website naman po ang Supreme Court. Meron pa rin po tayong IBP, Integrated Bar of the Philippines. Pwede rin po sila mag-check doon para bago sila magpagtransaksyon, sigurado sila na abogado talagang tunay yung katransaksyon nila. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Naging maulan sa ilang bahagi ng bansa na nagresulta sa mga pagbaha.
Gaya sa Mambaling, Cebu, kung saan tila naligo sa baha mga motoristang yan na pilit itong sinuong. Isang rider pa ang halos matumba. Ay kay News Cooper Jane, mataas ang baha dahil sa lakas ng ulan kagabi. Binaha naman ang isang bahagi ng Bukidnon-Davao Highway sa Quezon, Bukidnon. Halos anurin nang rumaragas ang tubig ang mga mesa at tolda ng ilang nagtitinda sa gilid ng kalsada. Nangamba silang gumuho ulit ang bahagi ng kalsada kasunod ng nangyaring pagguho noong nakaraang linggo. Wala namang tulog ang ilang residente ng Lambayong Sultan Kudarat nang biglang pasukin ng baha ang kanilang mga bahay kanina madaling araw. Hanggang bewang naman ang baha sa Lopez, Quezon kasunod ng pag-apaw ng ilog matapos ang malakas na ulan. Thriving sa kani-kanilang projects at endorsements sina ex-PBB housemate Shuvi Estrata at Dustin Yu. Ano naman kaya yung papayo nila sa mga bagong Gen Z housemates para sa Season 2 ng GMA at ABS-CBN Collab? Alam niya sa chika ni Athena Imperial. Ang mga matatapang na taga Mineyave na naghahasik ng kasamaan at takot sa Encantadia Chronicles Sangre, may kinatatakutan pala in real life? Yan ang shinare ni Shuvi Estrata sa social media. Kailangan namin pumasok sa tunnel sa Intramuros. May mga paniki sa loob. So kailangan namin maging malakas. Pero si Shuvi tsaka si Bianca, hindi sila malakas. So kailangan namin i-contain yung takot namin para pagpasok namin. Busy ngayon si Shuvi sa endorsements at shoot ng upcoming GMA drama series na Master Cutter. Para mabawasan ang mental load amidst her busyness, nagme-meditate daw si Shuvi. Kaya ko nang hindi makinig sa mga negativity sa buhay ko. Ngayon, I'm able to withstand and just be more myself kasi I know my purpose. Si Dustin Yu, bukod sa sariling business at mga shoot, may new endorsements din. Soon, mas makikilala pa raw si Dustin ng kanyang fans sa The Dustin Experience Fan Meet sa December. Excited ako. Lahat ng work mag-collaborate. So, excited na rin ako ma-encounter nila yung kung sino ba talaga ako. Kapwa excited sina Shuvi at Dustin para sa mga Gen Z housemates na magsisimula na ng kanilang journey sa loob ng bahay ni Kuya. As long as you stay true to yourself and just be kind. You're all emotionally challenged inside the house. So, it's a little bit of kindness will go a long way. Pakatotoo lang sila at i-enjoy nila yung journey. Pakatatag lang kayo at magagawa nyo rin yung gusto nyo gawin. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Tataas ang toll sa Manila-Cavite Expressway o Cavitex at epektibo po yan sa Martes, October 28. 4 hanggang 13 piso ang toll hike sa Cavitex R1 portion o mula po Seaside hanggang Zapote, depende sa uri ng sasakyan. Sa Cavitex R1 Extension Segment 4 na mula Zapote hanggang Kawit, ipatutupad naman ang dagdag toll sa 2 tranches. Ngayong taon, 15 piso hanggang 45 piso ang toll hike. At sa susunod na taon, ipatutupad ang second tranche para raw mapagaan ang epekto sa mga motorista. Ang mga rehistradong public utility vehicles at agricultural trucks, lumang toll rates pa rin ang babayaran sa loob ng 90 araw. Yan po ay para maibsan ang epekto ng toll hike. Inaprubahan ng Toll Regulatory Board ang toll hike bilang suporta sa upgrade at maintenance activities ng expressway. Arestadong isang negosyante dahil sa pagbebenta umano online ng mga bateryang ninakaw sa mga cell tower. Nakatutok si Rafi Tima. Walang kawala ang isang negosyante matapos mabisto ang mga battery na ito sa kanyang warehouse sa Tandang Sora Avenue, Barangay Talipapa, Quezon City. Ang intrepid operation ikinasa matapos makatanggap ng reklamo ang QCPD na ibinebenta ang mga bateryang ninakaw mula sa iba't ibang cell tower sa Metro Manila. Ibinebenta nila through online. So, ang tawag po dito is battery rectifiers. Ito po yung mga ginagamit sa mga cell sites na siyang nagsiserve na battery kung walang umaabot doon na kuryente. 68 rectifier batteries ang nakumpiska sa warehouse ng negosyante, kabilang ang 2 Android na telepono na ginagamit daw sa online na pagbibenta sa mga ito. Iniimbestigahan pa ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit kung sino ang mismong nagnakaw sa mga baterya. Walang pahayag ng negosyante. Ito
pong nahuli ay sinampahan na ng kasong violation ng PD 1612 or yung anti-fencing law before the prosecutor's office. Paalala ng QCPD. Iwasan sana nating bumili or magbenta ng mga hinihinalang nakaw na bagay. Paano po natin ma-identify kung nakaw? Pag binentahan po tayo ng mga bagay na kahina-hinala yung presyo dahil sobrang baba na siya doon sa alam nating presyo nito sa market. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Idinaan ng grupo ng mga kabataan sa iba't ibang Halloween costume ang pagprotesta nila laban sa korupsyon. Nagprotesta rin laban sa korupsyon ang mga senior citizen na dumalo ng misa sa EDSA Shrine. Nakatutok si Jamie Santos. Ivan, ang pagmamalasakit sa bayan at pagmamahal ay wala rang retirement age. Kaya naman ngayong Sabado, sabay nagpakita ng paninindigan at malasakit sa bayan ng grupo ng senior citizen at kabataan laban sa korupsyon. Dumalos sa misa sa EDSA Shrine ang mga senior citizen na kontra sa korupsyon. Nagdaos din sila ng mall walk at photo opportunity bilang simbolo ng kanilang panawagan para sa tapat at malinis na pamahalaan. Nananawagan silang bawiin mula sa mga kontratista at tiwaling opisyal ng gobyerno ang mga umano'y kinurakot ng pondo ng bayan. Gamitin ito para sa kalusugan, edukasyon, pabahay at kompensasyon sa mga nabaha. Nagbihis halimaw, buwayang nakakulong at multo naman ang grupo ng kabataan sa People Power Monument. Idinaan nila sa Halloween protest ang pagkondena sa katiwalian at panawagang panagutin ang mga korap na government official. Meron din silang bitbit na lapida. Ang mga di makalahok sa protesta, pagbusina ng kanilang mga sasakyan, ang ganiwang pagpapakita ng pakikiisa laban at kontra sa korupsyon. Ivan, hindi raw mapapagod ang grupo ng senior citizen at kabataan sa paninindigan at sa pagbabantay sa kaban ng bayan. Kaya naman daw asahan ang kanilang presensya sa malakihang rally sa darating na November 30. At Ivan, kararating lang din ni Akbayan Party List Representative Jel Jokno dito nga sa People Power Monument para makiisa sa ginagawang kilos protesta dito nga sa People Power Monument. At yan ang latest mula rito. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jamie Santos. Cuteness overload ang hatid ng mga aso't pusa, maging kabayo na rumampa habang suot ang kanilang mga Halloween costumes sa Amerika. At sa London, tataas ang balahibo ninyo sa exhibit na may mga creepy display. Ang mga Halloween ganap abroad sa report ni Darlene Kai. Mga sinumpa umanong manika, Ouija board na gamit sa pagkausap sa mga kaluluwa. Mga nakakakilabot na war trophy ng isang tribo sa Amazon. Ilan lang yan sa mga makapanindig balahibong display sa exhibit na ito sa London. Tampok ang madilim at nakakatakot na kasaysayan ng kababalaghan sa iba't ibang panig ng mundo. Sabay sa Halloween ang pag-alala sa mga yumao. Sa Mexico, ginugunita tuwing Day of the Dead ang mga sumakabilang buhay na. Patikim na sa okasyong ito ang mga naglalakihang kalansay sa gitna ng marigold fields sa Atlixco. Gawa sa paper mache ang mga skeleton sculpture na sumasalamin sa iba't ibang trabaho at kultura sa Mexico. Sa Florida sa Amerika, serving with spookiness at katatakyutan ng mga aso't pusa sa isang masquerade party roon. Hindi rin nagpahuli ang isang kabayong ala Pegasus. Giant versus giant naman ang peg for Halloween sa isang zoo sa Oregon. Mga elepante laban sa giant pumpkins. Ang mechanics, durugin ang pumpkins bago ito lantakan. Kaya naman enjoy ang mga gentle giants sa kanilang pag-stomp, smash, and chomp. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. The Golden Boy, Carlos Yulo, shines once again. Itinanghal na kampiyon si Yulo sa men's vault finals ng 53rd Artistic Gymnastics World Championship sa Jakarta, Indonesia. Matapos ang first and second vault ni Yulo, nakakuha siya ng total score na 14.866. Siyang nanguna sa ranking hanggang sa matapos ang kompetisyon. Silver naman ang naiuwi ng Armenia habang bronze sa Ukraine. 2021 unang nakaginto para sa men's vault si Yulo. Bukod dyan,
Wagi rin si Yulo ng bronze para sa men's floor exercise sa parehong World Championships. Mga kapuso, 3 weather system ang nakakaapekto ngayon sa buong bansa. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ang nagdadala po ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Mindanao, Visayas at Palawan. Shear line ang nagpapaulan sa Batanes at Babuyan Islands, habang easterlies ang namdam sa Aurora, Quezon, Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to intense rains bukas sa Kalinga, Pampanga, Nueva Ecija, Quezon, Bataan, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at Palawan. May chance ring makaranas ng light to intense rains sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Posible ring ulanin bukas ang Metro Manila. Mga kapuso, nakilala natin sa nagdaang araw ang 8 housemates ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0. At sa pagbubukas ng bahay ni Kuya ngayong gabi, marami pang surprises. Let's watch this. Mula Martes hanggang Biyernes, ni-reveal sa 24 oras ang 8 housemates para sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Sina Sofia Pablo, Joaquin Arce, Princess Alia, Miguel Vergara, Crystal Mejes, Heath Hornales, Carmel Calyado at Marco Masa. At sa pagbubukas ng bahay ni Kuya tonight para sa Season 2 ng reality show collab ng GMA at ABS-CBN, ipakikilala ang 12 pang makakasama nila. And that's not all. May special performances ngayong gabi ang P-pop groups ng GMA at ABS-CBN, ang Cloud7 at BGYO, na may collab para sa bagong theme song ng PBB na Kabataang Pinoy na first time mapapakinggan ngayong gabi. But syempre, we have a big surprise for everyone, no, for tonight. Yung season na to brings in a lot of yung pagka-throwback and energy. We're so pumped for tonight, especially the edition is Kabataang Pinoy. So, more on the teens. Ang teen life ang i-explore natin ngayon. And the surprises don't stop there dahil makikilala na rin natin ang isang PBB host na magbabalik for this season. Tumutok lang dito sa GMA para sa latest updates sa pagbubukas ng bahay ni Kuya. At live mula rito sa labas ng PBB House, ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Thank you, Nelson. At mga kapuso, 61 tulog na lang. Pasko na. Yan po, ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras at susunod na po ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0.